So sa mga kababayan natin, no, na mga na-revoke ang lisensya, katulad ni Brother Richard Go. Sa ating mga kababayan na na-revoke ang lisensya, no, dahil doon sa Republic Act 10930, base po sa batas wala kayong kasalanan sapagkat dalawa lang ang binabanggit doon sa Republic Act 930. Number 1, kapag ang lisensya mo ay 5-year ang validity at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka ng 10 taong validity ng lisensya. Ikalawang intention ng batas na yon, sinasabi doon na maging maayos, stricto ang pagbibigay, pagkakaloob ng LTO ng lisensya. Halimbawa, Brother Matt, nagkalisensya ka na questionable, ikaw at ang kawani ng LTO ay iimbestigahan at kakasuhan, papatawan ng kaukulang parusa. Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng demerit system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay public utility driver times 2 ang iyong demerits. Wala rin sinabi sa batas na outright revocation kasi hindi makatao, hindi makatarungan. At higit sa lahat, paulit-ulit nating napapatunayan, marami tayong mga police enforcers, LTO officials na hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Lalo pa yung mga local enforcers ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, Brother Matt, maaaring marami silang nabibiktima nagkaka-demerits. Pero sa pangkalahatan, mali talaga dahil hindi inutos ng batas. Nag-submit tayo ng House Resolution sa Kongreso para maimbestigahan at may tama ito. Ang problema lamang, inabot ng recess, hindi na-imbestigahan. Kaya gano'n ang sitwasyon. At paglilinaw sa ating mga kababayan, noong maupo si Secretary Bautista, si Asek Vigor Mendoza, LTO Chief and Executive Director Greg Pua, at itong mga kaibigan natin lawyers dito sa LTO, paglilinaw po, wala silang kasalanan sa usaping ito. Wala pa sila sa posisyon problema na ito. Na-discover lamang natin ito, Brother Matt, itong huli lamang. At yun nga, at kasama natin itong inaaksyonan. At sa ating mga kababayan, nakakalungkot po na napakarami nating mga kababayan ang biktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito base sa implementing rules and regulations. Ang masakit po nito, yung driver na may violations, pinagmulta na ng malaking halaga. Tapos kapag na-meet yung demerits na sinet ng LTO, outright revocation. So napagmulta na, dinagdagang pamparusa. Hindi lamang mga drivers na biktima dito ang napaparusahan, pati buong pamilya. Lalo pa kung driver ka, wala ka namang alam na ibang hanap buhay. Kaya talagang napakabigat po nito. Sobrang bigat. Ito po ay ilan lamang sa mga problema na kinakarap ng mga kababayan nating motorista. Paglilinaw po, ito pong ginagawa nating pagtulong sa mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Hindi po ito trabaho ng congressman. At kung naman tayo po ay maluklok sa Senado, ipagpapatuloy natin ito, hindi rin ito trabaho ng senador. Pero ang tanong, kung hindi natin sila tutulungan, sino ang tutulong sa kanila? Yun lamang po ang malaking katanungan doon. Ito naman ay kung malalim nating susuriin, Brother Matt, hindi pa rin ito lihis sa ating mandato. Bakit? Usaping batas ito Hindi rin naman tama na gawa ng batas, hindi na nalalaman kung naipapatupad ng tama ang batas. Kaya po, bagamat ito ay hindi trabaho ng congressman o hindi trabaho ng senador, ay ito po ay bibigyan pa rin natin ng pansin sapagkat kawaawa ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kami naman po, Colonel Bosita, at ang aking mga kasama ay hindi mapapagod para tumulong at maglingkod sa inyo. Ang nakakatuwa nga nito, dito sa aking pagkandidato bilang senador, ay katandian po natin si Colonel Kelvin, number 52 sa balota, at ako po ay number 12 sa balota. Kung magtitiwala po ang ating mga kababayan, iluklok po ninyo kami sa Senado. At kami naman po ay subok na, hindi namin ibinebenta ang aming prinsipyo at paninindigan. Lagi namin higit na pinapahalagaan ang taong bayan. Yan po ay walang kasinungalingan. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, pasensya po kung mali ako. Taong bayan ang magtutulak ng pagbabago sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Tama na po, magsuri na tayo. Tama na ang lokohan,
Tama na ang mga kasinungalingan. Magsuri po tayo, maniwala po kayo. Walang ibang magpapabago sa kinabukasan ng ating bayan, kundi kayo ng mga butante. At ito naman po ang ipapangako ko sa inyo. Maglilingkod pa rin ako ng tama, walang pinipili at walang kinikilingan. At halimbawa naman po, nabigo kayo sa aking performance, Usapang Pilipino, pababain po ninyo ako sa Senado at susunod po ako sa inyo. Marami po tayong nakitang problema na dapat solusyonan. Ang kailangan lamang po, posisyon at dedikasyon. Yun lamang po, at sa mga susunod na mga araw, baka po mapag-usapan natin ano ba yung mga plataforma ni Colonel Quirubin and Colonel Busita. Muli, mabuhay po tayong lahat, mag-iingat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. God bless po, mabuhay.